Ayan. Parang mixer ng semento to mga kabro. Hop. Dapo mo nang kail. Cancer gayam sakit na ta motor mo. Ayan sila Angel oh. Ang Urdaneta pa. At saka si Ante. Si Bosay. Kadwam. Kabsat na pala. Pati atin ni kabro. Kabsat da. Ate mo ni motor ni kabro. Itong motor niya hindi masyadong maingay. Ayan. Dalawa. 155. Dalawang 155. Dino di Pangasinan bro? Karusukan Sur. Karusukan Sur, Pangasinan. Tapos yun, Urdaneta. Ay mga bro, inumpisan na ni Brother Joby habang nagkakape. Binabaklas na niya yung motor ng Angel from Urdaneta. Dahil yung motor niya ay parang naghahalo ng simento sa loob. Number 1 issue, connecting rod. Tapos itong isa naman, ayan, binabaklas ko na rin. Naghahanap kami ng tutulong na gagawa pa. Boss Fern! Brother Fernando Junior Rumin. Okay, so baba na muna natin to. Overhaul to, ito, check muna natin yung bandang clutch side. Dahil sabi ni Kabro gumagasgas yung drive gear sa clutch housing. Yan. Okay, nababa na mga kabro yung motor ni Uncle from Urdaneta. Ayan o. Kinarni na ng dalawa. Masayit nak nyo ka. Jay, apay buy-buya? Buy-buya ya? Ayan na. Ayan, so meron tayong na-recruit na kasama nating dalawa. Ayan o. Nililinisan na nila yung makina. Itong kasama kong isa, ito ay naging kasama ko din sa Ramos dati. Ayan. Sigunyal check mo man, brother. Brother, sigunyal check mo man. Ayun o. Katok check mo nga. Ito po yung connecting rod, napakalala. Walang kalog. Ang bira. Parang nagmamartilyo mga bro. Yan yung parang may mixer ng simento tsaka bato kanina. Tapos yung timing gear oh. Kumain yan ng kwan. Siguro nagutom. Oh. Malala yung timing gear. Tapos, dito naman tayo sa kabila, yung kay Kabro. Itong kanyang clutch housing, ang problema nito, gumagasgas yung drive gear. Ayun o, makikita nyo. Yan, makikita nyo tong side na to, may pinaggasgasan na yan kasi binawasan na ni Kabro. Yan, gumagasgas sa drive gear. Kasi ang housing na to, medyo maumbok, itong bandang to. Hindi kagaya nung stock ng 155. Ito, malalim. Kaysa dyan, maumbok, malalim, maumbok, malalim. Okay, so papalitan natin yung clutch housing niya. May dala-dala si Kabro na clutch housing. Ito, dala-dala niya. Ililipat na lang natin tong clutch housing niya dito. Kasi itong gear ng clutch housing niya may tama to. Kaya hindi natin pwedeng isalpak to ng buo. Kaya itong clutch housing lang ang kukunin natin. Lilipat natin dito. Tapos, pag nagme-minor, may halinghing. Ano na, brother? May pusa-pusa, may halinghing. Meow-meow. Yan. So, maghanap din tayo ng drive gear. Na kahit yung second hand lang, basta original. Duda kasi ako dito sa drive gear nyo. Medyo napalaban na. Pero itong kanyang oil pump, goods naman, makinis pa naman yung mga sidings ng gear niya. Yan. Okay pa naman. Hindi brother. Record lang to. Yan. Nanonood ba sa YouTube yon? Tsaka Facebook? Naka-subscribe. Yan. So, wala na. Nasaan na si brother dito? Wala pa yata. So, re-resitahan na natin tong motor ni Uncle from Urdaneta. Tapos ito, bibili tayo ng clutch damper dahil ililipat natin yung clutch housing dito. Tapos bili ng drive gear. Yan. Budget meal lang yung bibilin natin dito sa piyesa ng Uncle. Basta matanggal yung ingay niya. Kahit hindi na magkambyo, basta matahimik lang yung makina. Ada nag-comment brother. Bro, pa-convert ko nga yung motor kong 155. Gawin mong automatic. Sabi niya.
Mukhang mahirap yun na brother. Kaya Majay? Kaya. Kaya. Automatic naman. Tanggalin natin yung transmission. Automatic na mamatay. Yun lang. Okay. Linis time. Brother Jobe, pumunta na sa paborito niyang pwesto. Medyo masikip dito sa aming laboratorio mga bro dahil dito nagpapasikip pa itong isang to. At sana magka-budget tayo ng 10,000 para matanggal na natin to at mapagawan natin ng sliding gate papunta doon sa side. Doon, papunta doon. Sliding gate para wala na tong sagabal na to. Yan, di bali pinaalam ko na sa may-ari ng bahay. Na brother? Okay. Baka may maluwag-luwag na Gcash kayo dyan. Okay, bilhin na tayo ng mga pyesa habang nililinisan nila to. At dadalhin na natin sa machine shop to. Tapos diretso align na, palit ng connecting rod. Tapos na-overall natin ang gan, madipay. Sinukatan dati bearing nan. Itong bearing okay naman. Tanggal naman nata. Original pa tong connecting rod niya. Oh. Ate, connecting rod anggal, di pa nasukatan niya. Ay, nasukatan mo lang. Oh, ang lakas ng kalog mga kabro. So, papalitan natin to. Budget meal lang muna. Pero yung mga bearing, parang sariwa pa tong mga bearing nyo. Hindi muna natin papalitan. Goods pa naman. Connecting rod. Tapos align. Tapos rebore. Retread. Ito. Lost thread. Saan ba yung lost thread dyan? Ito? Sumurot eh. Saan ang lost thread ang guide? Yan. Ay. Tanggalin mo yung guide brother. Papakuan natin to. Papaayos natin yung thread. Papabalik din natin sa standard. Yan o. Yung plies. Makapit yan. Parang barirong. Okay, paparetread natin to, back to stock, papabakal natin yung thread sa may stud bolt. Tapos sa cylinder head naman, saan brother? Ito, lost thread yan. Ayan, makikita nyo na yung butas niyan, lost thread. Yan. Papa-oversize na lang natin to. Okay, update na lang mamaya mga kabro. Pag nalinisan na to at si brother na lang ang mag-assemble niyan. Akong dadali dito dahil may ismas pang naghihintay doon. Motor ni madam. Gumastos ng 20,000. Hindi naman tumino. Shoutout sa mga customer namin. Bira. From Season Pangasinan si Uncle. Si Kuya. Ordaneta Pangasinan. Si Kabro. Asinggan Pangasinan. Okay, update yung 155 ng girl. Pinamasin shop na natin yung crankcase. Hintay lang mga bro dahil marami pang pila. A few moments later. Okay, tapos na tong motor ni Uncle from Ordaneta. Yung maingay, yung parang may mixer sa loob ng kuan makina. Ayan o. Pandarin mo na brother. Tinakpan mo na brother. Yan. Wala na yung maingay kanina mga bro pero i-check ko ulit mga kabro yung kanyang push plug. Dahil sabi po ni Uncle na tiga Ordaneta ay grinder daw yung push plug nito. Kaya check natin baka hindi na niya masyadong maitulak yung kanyang signal bearing. So na-check ko rin kanina to, medyo umuuga yung magneto. Up and down at saka pahila at patulak. Kaya check natin, baka papalitan natin itong kanyang push plug dahil medyo may ingay pa ng kaunti sa may bandang timing gear. Okay, tapos na mga kabro yung maingay kanina. So medyo may lagitik kanina, medyo maingay. So binuksan ulit namin to. Pinalitan namin yung kanyang push plug. Ayan, so dahil yung push plug niya dati, grinder nung gumawa dati, kaya hindi na niya masyadong maitulak yung bearing, yung signal bearing dito sa bandang left side. Kaya maingay pa rin. Okay, pandarin ko muna. Ay, bago ko pandarin pala mga bro, iparinig ko muna sa inyo yung andar niya kanina. Yan. Para meron kayong ideya kung anong pinagkaiba nung andar niya kanina at ngayon. Ayan. Parang mixer ng semento to mga bro.
Hop! Dupo mo ng Kyle. Okay, napakinggan nyo na yung andar niya kanina. May parang mixer ng makina. Ay, mixer ng yellow. Ayan, ito na siya ngayon mga kabro. Okay na. Baka may singaw tong kanyang kwan, itong manifold. Kasi kapag nire-revolusyonan mo, medyo mabagal yung pagbaba ng minor. Ayan. Yung mga langis na yan, kanina lang yan, kaninang binuksan tong cylinder head kasi nag-readjust pa sila. Okay na. Kalinagan mo, Ngal? Edwin Islama. Islaba. Ayan, si Uncle Edwin Islaba at si Madam, ay si Ante. Dinidikit niya yung kabro mechanic sticker natin, mga kabro. Hindi niya matuklap-tuklap na Uncle. Ka-arte naman ng sticker na yan, ayaw magpatuklap. Yan na mga kabro, didikit na po ni Uncle. Yan. Kabro, hap-hap. Yun. Galing at ah. Thank you. Nanti cuma satu modal ini sana kedua. Walang gal. Gal, ingat na lang ah. Sige, thank you. Ingat sa biyahe. Ante, ingat po sa biyahe. Salamat po. Ayun mga kabro, uuwi na sana si Uncle. Kaya lang, napansin niya wala pala yung isang side cover dito sa may battery. Ayun! Nandun pala kay Brother JR. Kalimutan yung ikabit. Yan. Ay, ang pang pilot mo, brother. 16, 14. 16. Ayo 16 kan. Mana kan? Okay, maraming salamat sa inyong panonood mga bro. Ingat kayong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.